Ang gulat na tinig ng isang dayuhan ay umalingaw-ngaw sa lobby ng pinakamagarang hotel sa Maynila. Ang wheelchair na pinalamutian ng ginto ay walang laman. At sa tabi nito, nanginginig na nakatayo sa sariling mga paa ang isang prinsipe mula sa Arabia na 5 taon nang hindi magamit ang kanyang mga binti. Hindi ka panipaniwala. Sinabi ng mga doktor na habang buhay na itong imposible. Sa likod ng nanginginig na tinig ng prinsipe, ang mga empleyado ng hotel at mga negosyante ay nakatingin. Hindi makapaniwalang nakanganga ang kanilang mga bibig. At sa gitna ng lahat, isang maliit na 15 anyos na dalagita ang tahimik na nakangiti. Paano nangyari ang ganito? Ano ang naganap? At sino ang tila ordinaryong dalagitang iyon? Sandali lang, pakipindot ang subscribe button. Naghahatid kami ng mga kwentong tulad ng milagro na mahirap paniwalaan araw-araw. Kung iseset ninyo ang notifikasyon, hindi ninyo ito palalampasin. Sige, simulan na natin ang kamangha-manghang kwentong ito mula sa umpisa. 2 araw bago iyon, sa parehong hotel. Ang 15 anyos, na si Leah Reyes, ay nakaupo kasama ang kanyang ina sa cafe ng hotel. Bilang isang grade 9 na estudyante, si Leah ay maliit at mahiyain at ayaw niyang mapunta sa gitna ng atensyon ng mga tao. Ngayong araw, habang ang kanyang ina ay naglilinis sa hotel, tahimik siyang gumagawa ng kanyang takdang aralin. Nay, tapos na po ako sa homework ko. Ang bait naman ni Leah. Maghintay ka lang ng kaunti pa hanggang matapos ang trabaho ni nanay. Ha? Tumango si Leah at tumingin sa labas ng bintana. At doon, nagsimula ang lahat. Biglang naging magulo ang lobby ng hotel. Maraming itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng hotel at sunod-sunod na lumabas ang mga security guard na naka-Amerikana. Sabi nila, darating daw ngayon ang prinsipe ng United Arab Emirates, dahil daw sa isang investment deal, napakalaking pera daw ang pag-uusapan. Narinig ni Leah ang bulungan ng mga empleyado ng hotel. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaupo sa wheelchair na pinalamutian ng ginto ang lumitaw. Nakasuot siya ng puting tradisyonal na kasuotan at mukhang nasa 28 taong gulang. Ang kanyang matatalim na mata at malamig na ekspresyon ay kapansin-pansin siya, si Prinsipe Amir. Handa na ba ang kwarto? Tanong ng prinsipe sa Ingles. Ang kanyang boses ay may aristokratikong karangalan, ngunit may kasama ring lamig. Opo, kamahalan. Inihanda na po namin ang pinakamagaranng suite. Sagot ng hotel manager habang yumuyukod. Pinanood ni Leah ang eksena mula sa cafe. Nakaramdam siya ng malalim na kalungkutan sa ekspresyon ng prinsipe. Sa kabila ng marangyang panlabas na anyo, mayroong kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, sabi ni Lolo. Bulong ni Leah sa sarili. Ang kanyang yumaong lolo ay laging sinasabi ito. Leah, ang puso ng tao ang unang nagkakasakit bago ang katawan. Para magamot ang katawan, kailangan munang alagaan ang puso. Noon, napako ang tingin ni Leah sa mga binti ng prinsipe. Habang nakikita niya ang mga binti nitong nakapatong lang sa wheelchair, naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Lolo, parang kaya niya namang maglakad. Naisip ni Leah ang mga espesyal na paraan na itinuro ng kanyang lolo. Ngunit ito ay isang sikreto na wala pang nakakaalam. Leah, tara na. Tapos na si nanay. Sa tawag ng kanyang ina, tumayo si Leah. Ngunit sa sandaling iyon, habang palabas ng cafe si Leah, nagkasalubong sila ng prinsipe sa pasilyo. Ay, pasensya na po, gulat na sabi ni Leah. Malamig siyang tiningnan ng prinsipe mula sa itaas. Pagkatapos, ay may sinabi ito na tila naiinis. Children should not block the way of adults. Kahit sa Ingles sinabi, naintindihan ito ni Leah. Magaling siya sa Ingles sa eskwelahan. I'm sorry, sir. Pero, natigilan si Leah. May kakaiba. Nang tingnan niyang mabuti ang kondisyon ng mga binti ng prinsipe, ayon sa paraan ng pagsusuri na itinuro ng kanyang lolo,
Malinaw na. Pero ano? Malamig na tanong ng prinsipe. Nag-alinlangan sandali si Lia. Ngunit naalala niya ang turo ng kanyang lolo na huwag matakot kapag may pagkakataong tumulong sa kapwa. Bakit po hindi kayo makalakad? 5 segundo lang po ang kailangan. Inosenteng tanong ni Lia. Sa isang iglap, tumahimik ang buong pasilyo. Ano? Umalingaw-ngaw ang boses ng prinsipe. Ang kanyang tingin ay biglang nanlamig. You can make me walk in 5 seconds? Tanong ulit ng prinsipe sa Ingles. Ang mga empleyado ng hotel at mga negosyante sa paligid ay nagsimulang maglapitan. Biglang namula ang mukha ni Lia nang mapansin niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit naalala niya ang turo ng kanyang lolo at nagkaroon siya ng lakas ng loob. Opo, totoo po, sabi po ng lolo ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha! Anong pinagsasabi niyan? Akala mo siguro, doktor ka na, no? Narinig ang mga panunuya sa Filipino at isinalin ito ng interpreter ng prinsipe sa Ingles. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng prinsipe. Interesting! Isang high school student ang magpapagaling sa mga binting sinukuan na ng pinakamagagaling na doktor sa mundo. Kamahalan! Mukhang nagbibiro lang po ang bata, sabi ng isa sa mga security guard sa Ingles. Hindi po. Totoo po. Mabilis na depensa ni Lia, ngunit lalo lang lumakas ang tawanan ng mga tao sa paligid. Tingnan mo yun. Masyado yatang nanonood ng teleserye ang mga bata ngayon. Akala nila, totoo ang mga nababasa nila sa comics. Nasaan ba ang magulang niyan at pinapabayaan magsabi ng ganyang kabastusan? Ang mga nasa katanghaliang gulang na negosyante sa lobby ay nagtuturuan at nagbubulungan. Nang makita ito, mabilis na lumapit ang ina ni Lia. Lia, anong pinagsasabi mo? Nag-aalalang hinawakan ng ina ang kamay ni Lia. Pasensya na po, kamahalan. Bata pa po kasi. Malalim na yumukod ang ina ni Lia para humingi ng tawad. Ngunit hindi sumuko si Lia. Ayon sa paraan ng pagsusuri na itinuro ng kanyang lolo, ang kondisyon ng prinsipe ay malinaw na. Nay, hindi po. Sigurado po ako. Lia, tama na. Hinila siya ng kanyang ina, ngunit diretsong tumingin si Lia sa prinsipe. Kaya ko po talaga. Itinuro po ito sa akin ng lolo ko. Noon, lumapit ang hotel manager. Kamahalan, pasensya na po talaga. Magsasagawa po kami ng retraining sa aming mga staff. Huwag. Itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay para pigilan ito at matagal niyang tinitigan si Lia. Interesting. Kung gayon, gawin mo. Po? Nagulat si Lia. Sinabi mong 5 segundo lang, hindi ba? Gawin mo. Ang boses ng prinsipe ay puno ng malamig na panunuya. Kamahalan. Delikado po. Pagpigil ng isa sa mga medical staff. Ayos lang. Imposible namang mangyari yan. Mapanuyang ngumiti ang prinsipe. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Nako, lagot yang batang yan. Mapapahiya lang siya. Bastos sa prinsipe. Ngunit hindi umurong si Lia. Tila naririnig niya ang boses ng kanyang lolo sa kanyang tainga. Lia, may espesyal na kapangyarihan ang mga kamay mo. Pero ang mas mahalaga ay ang pusong handang tumulong sa kapwa. Sige po. Gagawin ko po. Mahinang sagot ni Lia. Sa sandaling iyon, ganap na tumahimik ang lobby. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang nanonood. Dahan-dahang lumapit si Lia sa prinsipe. Tinitigan pa rin siya nito nang may malamig na ekspresyon. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan ito? Huling tanong ng prinsipe. Tumango si Lia. Pagkatapos ay lumuhod siya at umupo sa harap ng mga binti ng prinsipe. Lolo, tulungan ninyo po ako, dasal ni Lia sa kanyang isip. At dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa tuhod ng prinsipe. Anong ginagawa niyan? Hinahawakan lang naman niya. Sabi ko na nga ba? Walang alam yang bata.
Patuloy na narinig ang mga panunuya mula sa paligid. Ngunit nag-concentrate si Leah, ayon sa itinuro ng kanyang lolo, dahan-dahan niyang sinimulang alamin ang kondisyon ng mga binti ng prinsipe. Ngunit may kakaiba. May naramdaman siyang mainit na enerhiya mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Iyon ang pakiramdam na sinasabi ng kanyang lolo. Leah, may mga pagkakataong makakaramdam ka ng init sa iyong mga kamay. Iyon ang sandali kung kailan nagsisimula ang paggaling. Sinikap ni Leah na huwag magulat. Ngunit malinaw na may nangyayari. At sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng prinsipe. Nanginig ang tingin nito. Ano ito? Bulong ng prinsipe. Nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa mga binti ni Leah. Isang mainit at kakaibang enerhiya na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nanatiling may pagdududa. Ano ba yan? Hinahawakan lang naman niya. Minamasahe ba niya? Patuloy ang mga panunuya. Ngunit nag-focus si Leah. Ayon sa itinuro ng kanyang lolo, dahan-dahan niyang sinusuri ang estado ng mga kalamnan at nerbiyos sa binti ng prinsipe. Tama ang turo ni lolo. Hindi tuluyang nasira ang mga binti niya. Dahan-dahang iginalaw ni Leah ang kanyang mga daliri sa binti ng prinsipe. Sinusuri ang mga espesyal na pressure points o ugat na itinuro sa kanya. Ah! Biglang umungol ng mahina ang prinsipe. Anong problema? Kamahalan? Mabilis na tanong ng medical staff. Nalilito ang ekspresyon ng prinsipe. Malinaw na may nararamdaman siya. Sa sinabi ng prinsipe, biglang tumahimik ang lobby. May nararamdaman po kayo? Gulat na tanong ng medical staff. 5 taon akong walang naramdaman. Sabi ng prinsipe, na tila hindi rin makapaniwala. Patuloy na nag-concentrate si Leah. Dahan-dahan niyang hinahanap ang daan ng mga baradong nerbiyos ayon sa turo ng kanyang lolo. Ito ang problema. Naiipit ang nerbiyos. Nang ilagay ni Leah ang kanyang kamay sa isang partikular na bahagi, napasigaw ang prinsipe. Aray! Kamahalan! Lumapit ang mga security guard, ngunit pinigilan sila ng prinsipe sa pamamagitan ng senyas ng kamay. Hindi! Hindi sa gulat! Talagang may nararamdaman ako. Nagsimulang manginig ang boses ng prinsipe. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay unti-unting nagseryoso. Imposible. Hindi kaya. Baka placebo effect lang yan. Nagbulungan ang medical staff. Ngunit puno ng kasiguruhan ang sinabi ng prinsipe. Hindi. Totoo ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may nararamdaman ako sa aking mga binti. Mas lalo pang nag-concentrate si Leah. Kailangan niyang subukan ang pinakamahirap na teknik sa lahat ng itinuro ng kanyang lolo. Lolo, kaya ko po kaya ito? Noon, tila narinig ni Leah ang boses ng kanyang lolo sa kanyang isip. Leah, kung totoo ang iyong puso, mangyayari ang milagro. Basta't mayroon kang pusong handang tumulong sa kapwa. Pumikit si Leah at nag-concentrate ng malalim. Pagkatapos ay marahan niyang pinindot ang isang partikular na bahagi sa likod ng tuhod ng prinsipe. Sa sandaling iyon, "Ha?" Malakas na sigaw ng prinsipe. May! May gumagalaw! Lahat ay napatingin sa mga binti ng prinsipe. At ang nakita nila ay ang napakabahagyang paggalaw ng mga daliri sa paa ng prinsipe. Imposible! Sigaw ng medical staff. Hindi maaari! Hindi rin makapaniwala ang mga empleyado ng hotel. Ngunit malinaw na nangyari ito. Gumagalaw ang mga daliri niya sa paa, hindi ka pani-paniwala. Ang prinsipe mismo ay hindi makapaniwalang nakatingin sa sariling mga paa. Dahan-dahang inalis ni Leah ang kanyang kamay. Ang unang hakbang ay naging matagumpay. Anong nangyari? Talaga bang gumalaw? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nagbulungan ang mga tao, ngunit kalahati pa rin ang kanilang paniniwala. Muling tiningnan ng prinsipe si Leah. Ngayon, hindi na ito isang malamig na tingin. Isang tingin na may halong pagkamangha at pagkagusto. What did you really do?
Tanong ng prinsipe sa Ingles. Mahiyain na sumagot si Leah. Paraan po ito na itinuro ng lolo ko. Pinaluluwag po nito ang mga naiipit na nerbiyos. Isinali ng interpreter ang sinabi niya sa prinsipe. Naiipit na nerbiyos? Sabi ng mga doktor, tuluyan na raw itong naputol. Nalilitong sabi ng prinsipe. Noon, lumapit ang hotel manager. Kamahalan, gusto niyo po bang magpasuri sa inyong medical team? Oo, dapat nga. Tumango ang prinsipe. Mabilis na nagsimula ang medical team ng isang simpleng pagsusuri. Reflex test, touch sensation test. Kakaiba, malinaw na may reaksyon. Paano nangyari ito? Naguguluhan na rin ang medical team. Tahimik na umatras si Leah. Ngunit tinawag siya ng prinsipe. Wait, where are you going? Sabi ng prinsipe sa Ingles. Hindi pa tapos, hindi ba? Tumango si Leah. Opo, unang hakbang pa lang po ito. Unang hakbang. Nanlaki ang mga mata ng prinsipe. Ibig sabihin, may kasunod pa? Sumagot si Leah na may seryosong ekspresyon. Sabi po ng lolo ko, ang tunay na paggaling ay nangangailangan ng panahon. Kinabukasan ng umaga, hindi nakatulog ang prinsipe buong gabi. Ang sandaling gumalaw, ang kanyang mga daliri sa paa, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang sensasyong naramdaman niya sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang maliit na paggalaw na iyon ay isang malaking pagkabigla para sa kanya. Panaginip lang kaya iyon? Bulong ng prinsipe. Ngunit malinaw ang resulta ng pagsusuri ng medical team. Mayroon daw nerve response. Noon, lumitaw si Leah kasama ang kanyang ina sa lobby ng hotel. Ayan na, yung dalagita kahapon. Kahanga-hanga talaga ang nangyari. Nagbulungan ang mga empleyado ng hotel. Tila kumalat na ang balita tungkol sa nangyari kahapon. Nang makita ng prinsipe si Leah, agad niyang pinatakbo ang kanyang wheelchair palapit dito. Thank you for yesterday, sabi ng prinsipe sa Ingles. Ibang-iba na ang kanyang boses. Malambing na, wala po iyon. Natural lang po yun. Mahinang sagot ni Leah. Pwede pa ba? Pwede mo pa bang ituloy? Maingat na tanong ng prinsipe. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Tumango si Leah. Opo, pero kailangan po natin ng tahimik na lugar. Tahimik na lugar? Sabi po kasi ng lolo ko, ang tunay na paggaling ay nangyayari kapag payapa ang isipan. Agad na naintindihan ng prinsipe. Umakyat tayo sa kwarto ko. Ilang minuto ang lumipas. Sa suite ng prinsipe, si Leah, ang prinsipe, at iilang piling security guard at medical staff na lang ang natira. Ayos na ba dito? Tanong ng prinsipe. Tumingin si Leah sa paligid at tumango. Tahimik at payapa. Ang kapaligiran. Ngayon po, mas malalim na panggagamot ang gagawin ko, sabi ni Leah. Mas malalim? Opo. Kahapon po, ang mga nasa ibabaw na nerbiyos lang po ang ginalaw ko. Ngayon, kailangan nating tingnan ang mas malalim na bahagi. Lumuhod si Leah at umupo sa harap ng prinsipe. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang 2 kamay sa tuhod nito. Sandali lang po. Mag-co-concentrate po ako. Pumikit si Leah. Susubukan niya ang pinakamahirap na teknik na itinuro ng kanyang lolo. Sabi ni lolo, kailangan kong alisin ang lahat sa isip ko at damhin ang sakit ng pasyente. Malalim na nag-concentrate si Leah. At isang kakaibang bagay ang nangyari. Tila nararamdaman niya ang sakit ng prinsipe. Grabe pala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi lang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang sugat sa puso. 5 taon ng kawalan ng pag-asa, pagkabigo at galit. Mahinang umungol si Leah. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng prinsipe. Opo. Ayos lang po. Magsisimula na po ako. Sinimulan ni Leah na pasiglahin ang mga espesyal na ugat na itinuro ng kanyang lolo, isa-isa. Isang mainit na enerhiya ang dumaloy mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Wow! Namanghang sabi ng prinsipe.
May init na kumakalat sa buong binti ko. Normal lang po iyon. Dumadaloy na po ulit ang enerhiya na matagal ng barado, mahinahong paliwanag ni Lia. Ilang minuto ang lumipas. Biglang sumigaw ng malakas ang prinsipe. Um, anong nangyayari? Lumapit ang medical team. Ang bukong-bukong ko. Gumagalaw ang bukong-bukong ko. Sa sinabi ng prinsipe, lahat ay napatingin sa kanyang paa. At totoo nga, dahan-dahang gumagalaw pakaliwat pakanan ang kanyang bukong-bukong. Imposible! Sigaw ng medical staff. Kahapon, daliri sa paa. Ngayon bukong-bukong. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Patuloy na nag-concentrate si Lia. Kailangan pa niyang gamutin ang mas malalim na bahagi. Papunta na po ako sa mas malalim, sabi ni Lia habang hinahawakan ang hita ng prinsipe. Sa sandaling iyon, aha! Malakas na sigaw ng prinsipe. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa matinding emosyon. Nararamdaman ko ang hita ko. Sa pakiramdam na naramdaman niya sa hita sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, namuo ang luha sa mga mata ng prinsipe. Talagang nararamdaman ko. Nanginginig ang boses ng prinsipe. Naantig din si Lia. Tama ang sinabi ng kanyang lolo. Ang tunay na paggaling ay hindi lang pagpapagaling ng katawan, kundi pagbabalik din ng pag-asa. Kaunti pa po, sabi ni Lia. Ngayon, hinawakan niya ang buong tuhod ng prinsipe at sinubukan niya ang huling teknik na itinuro ng kanyang lolo. Lia, ang huling teknik ay ang pagbibigay ng buong puso mo sa pasyente. Ang pagnanais mong gumaling siya ng buong katapatan. Taos-pusong nagdasal si Lia sa kanyang isip. Nasanay makalakad muli ang prinsipe. Nasanay maging masaya siyang muli. At nangyari nga. Mas malakas pang sumigaw ang prinsipe. Ang tuhod ko! Naitutupi ko ang tuhod ko! At totoo nga. Dahan-dahang nagsimulang mabaluktot ang tuhod ng prinsipe. Hindi ka pani-paniwala? Posible ba ito? Tuluyang nagpanik ang medical team. Ngunit ang prinsipe ay umiiyak na sa tuwa. Salamat. Maraming salamat, sabi ng prinsipe kay Lia. Ngayon, may pag-asa na talaga. Dahan-dahang inalis ni Lia ang kanyang kamay. Hanggang doon na lang ang panggagamot para sa araw na iyon. Bukas po ulit, kung gusto ninyo? Tanong ni Lia. Buong siglang tumango ang prinsipe. Oo naman. Pakiusap ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mahimbing na nakatulog ang prinsipe. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang sarili niyang naglalakad. Sa ikatlong araw, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa hotel. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Tanong ng prinsipe kay Lia. Ang kanyang boses ay may halong pananabik at kaunting takot, sabi po ng lolo ko. Ang ikatlong araw ang pinakamahalaga, seryosong sagot ni Lia. Ikatlong araw? Opo, ang araw daw po. Kung kailan nagsisimula ang tunay na paggaling, alam ni Lia na ito ang mapagpasyang araw. Ito ang pinakamahalagang sandali sa paraan ng panggagamot na itinuro ng kanyang lolo. Handa na po ba kayo? Tanong ni Lia. Huminga ng malalim ang prinsipe at tumango. Gawin na natin. Umupo si Lia sa harap ng prinsipe. Ngunit ngayon, iba na. Mas seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngayon po, kailangan kong gamitin ang lahat ng itinuro sa akin ni Lolo. Lahat? Tanong ng prinsipe. Opo. May itinuro po sa aking espesyal na paraan si Lolo. Sabi ni Lia, habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa binti ng prinsipe. Ang lolo ko po ay isang kilalang manghihilot sa aming probinsya noong panahon ng digmaan. Unang beses na nagbigay ng detalye si Lia tungkol sa kanyang lolo. Noon, marami siyang ginamot na mga sugatang sundalo, kahit na kulang ang gamit at doktor. Nag-focus ang prinsipe at ang mga tao sa paligid sa sinasabi ni Lia. Kaya po,
Gumawa si Lolo ng isang bagong paraan na pinagsasama ang tradisyonal na hilot at kaalaman sa kanluraning medisina. Bagong paraan? Tanong ng isa sa medical team. Opo, isang paraan na sabay na pinasisigla ang mga ugat at mga nerbiyos. Isang espesyal na teknik po ito ni Lolo. Nagulat ang lahat sa paliwanag ni Lia. Apo ka ng ganoong tao. Kung gayon, lahat ng alam mo. Opo, sa akin lang po ito, itinuro ni Lolo. Tumango si Lia. Bago po siya pumanaw, sinabi niya na gamitin ko raw po ang teknik na ito sa taong talagang nangangailangan. Tumingin si Lia sa prinsipe. Palagay ko po, kayo ang taong iyon. Namuo ang luha sa mga mata ng prinsipe. Salamat. Maraming, maraming salamat. Magsisimula na po ako. Medyo mag-iiba po ito ngayon. Babala ni Lia. Mag-iiba? Opo. Gagamitin ko po ang huling teknik ni Lolo. Huminga ng malalim si Lia. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa bandang baywang ng prinsipe. Ito po ay isang paraan para muling ikonekta ang mga pangunahing nerbiyos na konektado sa gulugod. Paliwanag ni Lia habang nagsisimulang mag-concentrate. Bigla, isang mas malakas na enerhiya ang naramdaman mula sa mga kamay ni Lia kaysa dati. Wow! Gulat na sigaw ng prinsipe. Parang nagigising ang buong binti ko. At totoo nga, isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyayari sa mga binti ng prinsipe. Ang tuhod ko. Kaya ko nang itupi ng maayos ang tuhod ko. Tuwang-tuwang sabi ng prinsipe habang paulit-ulit na itinutupi at iniuunat ang kanyang mga tuhod. Ngunit hindi huminto si Lia. Mayroon pang pinakamahalagang hakbang na natitira. Ngayon po, subukan ninyong tumayo. Mahinang sabi ni Lia. Tumayo? Nagulat ang prinsipe. Opo. Dahan-dahan po. Lahat ng tao sa paligid ay nagpigil ng hininga. Makakatayo kaya ang prinsipe? Huminga ng malalim ang prinsipe. Pagkatapos ay hinawakan niya ang armrest ng wheelchair at dahan-dahang nagbigay ng puwersa. Umungol ang prinsipe habang nagpupumilit. Sa sandaling iyon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga binti ng prinsipe ay unti-unting umuunat. Nakatatayo siya. Talagang nakakatayo siya. Tuwang-tuwang sigaw ng medical staff. Sa wakas, tuluyang nakatayo ang prinsipe mula sa wheelchair. Nakatayo ako. Hindi makapaniwalang sabi ng prinsipe. Pagkatapos ng 5 taon, nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Nanginginig sa emosyon ang boses ng prinsipe. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Ngayon po, subukan ninyong humakbang pag-engganyo ni Lia. Sa nanginginig na puso, dahan-dahang itinaas ng prinsipe ang kanyang paa at isang hakbang. Oh, napasigaw ang prinsipe at muntik nang matumba, ngunit malinaw na nakahakbang siya. Nakahakbang siya? Talagang nakahakbang siya? Biglang tumahimik ang labi ng hotel at pagkatapos ay napuno ng palakpakan. Wow! Hindi ka panipaniwala. Lahat ay naantig at pumalakpak. Umiiyak na tumingin ang prinsipe kay Lia. Salamat. Maraming salamat. Binigyan mo ako ng isang milagro. Umiiyak din si Lia. Sobrang nakakaantig na ang turo ng kanyang lolo ay makakalikha ng ganitong milagro. Ngunit sa madamdaming sandaling ito, mayroong isang mas malaking kwento na nakatago na wala pang nakakaalam. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo sina Lia at ang prinsipe sa hardin ng hotel. Ngayon, kaya nang maglakad ng prinsipe ng dahan-dahan kahit walang wheelchair. Bagamat maingat pa, ito ay isang malinaw na milagro. Lia? Mahinang sabi ng prinsipe. Po? May kwento akong hindi pa nasasabi sa iyo. Naging mabigat ang boses ng prinsipe. Ang mga binting ito, sa katunayan, hindi ito isang simpleng aksidente. Nagtatakang tumingin si Lia sa prinsipe. Huminga ng malalim ang prinsipe at nagsimulang magsalita. 5 taon na ang nakalipas.
Mayroon akong dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Mga kapatid po, kailangan naming magkumpetensya para sa pagiging tagapagmana ng trono. Nanginginig ang boses ng prinsipe. Ngunit, sinubukan akong alisin ng pangalawa kong kapatid. Pinalabas niya itong isang aksidente sa pangangabayo. Nagulat si Leah. Kung gayon, kayo po ay... Oo, dahil sa pakana ng kapatid ko, kaya ako napilayan. Malungkot na ngumiti ang prinsipe. Mula noon, tuluyan na akong naalis sa linya ng pagmamana. Ano pa nga bang magagawa ng isang prinsipeng hindi makalakad? Nalungkot si Leah. Naramdaman niya ang sakit na pinagdaanan ng prinsipe. Pero alam mo, patuloy ng prinsipe, kapag nalaman ng mga kapatid ko na nakakalakad na ako ulit, hindi sila mananahimik. Bakit po? Dahil mabubuhay ulit ang karapatan ko sa trono. Sa sinabi ng prinsipe, nag-alala si Leah. Kung gayon, delikado po. Maaari. Tapat na sagot ng prinsipe. Pero hindi na mahalaga. Dahil sa iyo, muli akong nakahanap ng pag-asa. Noon, tiningnan ng prinsipe si Leah at nagtanong, pero Leah, mayroon ka ring hindi sinasabi sa akin, hindi ba? Ako po, oo. Ang kuwento tungkol sa lolo mo. Parang mayroon pang iba. Nag-alinlangan sandali si Leah at dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita. Sa katunayan po, may espesyal na kwento ang lolo ko. Espesyal na kwento? Opo. Noong panahon ng digmaan, nagtrabaho po si lolo sa isang ospital sa probinsya, di ba po? Tumango ang prinsipe. Noon po, may ginamot siyang pasyente na isang Arabo. Isang Arabo? Nanlaki ang mga mata ng prinsipe. Opo, isa raw po siyang negosyante ng langis mula sa gitnang silangan na nasangkot sa digmaan at malubhang nasugatan, patuloy ni Leah. Napilayan din daw po siya at hindi na makalakad, pero ginamot siya ni lolo. Nagulat ang ekspresyon ng prinsipe. Teka, alam mo ba ang pangalan niya? Sabi po ni lolo. Ang pangalan daw po niya ay Amir. Amir? Nagulat ang prinsipe. Iyan! Iyan ang pangalan ng lolo ko. Ngayon, si Leah naman ang nagulat. Lolo ninyo po? Oo. Narinig ko ang kuwento na noong bata pa ang lolo ko, pumunta siya sa Pilipinas para sa negosyo ng langis at nasangkot sa digmaan. Nagkatinginan ang dalawa sa pagkamangha. Kung gayon, nagkita ang mga lolo natin. Tuwang-tuwang sigaw ng prinsipe. Nagkataon lang po kaya ito? Hindi po. Sabi ni lolo, ang mga tadhana ay magkakaugnay. Nakangiting sabi ni Leah. Noong ginagamot po ni lolo ang Arabong iyon, sinabi raw niya na darating ang panahon na muli siyang kakailanganin ng tulong. Namuo ang luha sa mga mata ng prinsipe. Kaya pala ikaw ang dumating. Opo, tinutupad ko lang po ang pangako ni lolo. Magiliw na sabi ni Leah. Biglang lumuhod ang prinsipe sa harap ni Leah. Salamat. Maraming salamat. Dahil sa iyo at sa lolo mo, nabigyan ako ng bagong buhay. Tumayo po kayo. Kaya na ninyong tumayo ng maayos? Nakangiting sabi ni Leah. Noon, nagtanong ang prinsipe kay Leah, pero Leah, kaya mo bang ibalik sa dati ang mga binti ko ng tuluyan? Opo. Pero ang huling panggagamot po ang pinakamahirap? Seryosong sabi ni Leah. Sabi po kasi ni lolo, ang tunay na paggaling ay hindi lang sa paggaling ng katawan, kundi dapat sabay na gumaling pati ang puso. Pati ang puso? Opo. Kailangan din pong gamutin ang sugat sa puso ninyo. Kamahalan. Tumango ang prinsipe. Kung gayon, bukas po, gawin na natin ang huling panggagamot? Mungkahi ni Leah. Sige, matatag na sagot ng prinsipe. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang kuwento ay umabot na sa gitnang silangan at ang mga kapatid ng prinsipe ay nagmamadaling papunta sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, isang tensyon ang bumalot sa lobby ng hotel.
Sunod-sunod na dumating ang mga itim at mamahaling sasakyan at bumaba ang mga security guard na naka-Amerikana. At sa likod nila, dalawang lalaki ang mayabang na nagaglakad, ang panganay at pangalawang kapatid ng prinsipe. "Nasaan si Amir?" Tanong ng panganay na kapatid sa malamig na boses. "Nasa suite po," nanginginig na sagot ng isang empleyado ng hotel. Sa sandaling iyon, bumaba ang prinsipe mula sa elevator. Ngunit, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Naglalakad ang prinsipe sa sarili niyang mga paa. Walang wheelchair. "Ano?" Gulat na sigaw ng pangalawang kapatid. "Naglalakad si Amir." Hindi rin makapaniwala ang panganay na kapatid. Tumingin ang prinsipe sa kanyang mga kapatid at nanlamig ang kanyang ekspresyon. "Bakit kayo nandito?" "Amir, narinig namin ang balita na nakakalakad ka na raw ulit," sabi ng pangalawang kapatid. "Kaya pumunta kami para kumpirmahin." Dahil imposibleng mangyari yon, mapanuyang ngumiti ang panganay na kapatid. "Tulad ng nakikita ninyo, nakakalakad na ako," mayabang na sagot ng prinsipe. Noon, dumating si Leah kasama ang kanyang ina. Kamahalan, para po sa huling panggagamot. Natigilan si Leah nang makita ang mga di kilalang tao. "Sino ang batang iyan?" Tanong ng pangalawang kapatid habang nakatingin kay Leah. "Siya ang gumamot sa mga binti ko," sabi ng prinsipe habang tumatayo sa harap ni Leah na tila pinoprotektahan siya. "Ha ha! Imposible! Yang munting bata na yan!" Nanuyang sabi ng panganay na kapatid. Akala niya siguro doktor siya. Pang-aalipusta rin ng pangalawang kapatid. Ngunit hindi nagalit ang prinsipe. Sa halip, mahinahon siyang nagsalita. "Ang batang ito ay gumagawa ng milagro." "Milagro?" "Oo. Ang milagrong nagpabalik sa mga binti kong sinukuan ko na sa loob ng 5 taon." Sa sinabi ng prinsipe, nagdilim ang mukha ng kanyang mga kapatid. "Amir, alam mo kung bakit kami narito, hindi ba?" Pagbabanta ng panganay na kapatid. "Dahil sa karapatan sa trono. Di ba?" Matatag na sagot ng prinsipe. "Kung gayon, dapat kasinungalingan din na nakakalakad ka na ulit." May kasamaang ngumiti ang pangalawang kapatid. Sa sandaling iyon, naglakas loob si Leah na humakbang pasulong. "Talaga pong gagaling ng tuluyan si Kamahalan." "Ano?" Masamang tiningnan ng mga kapatid si Leah. "Kaya ko pong gamutin ng tuluyan si Kamahalan." Ngayon po ang huling araw ng panggagamot. Nanginginig na sabi ni Leah. "Ha ha! Nakakatawa," nanuya ang panganay na kapatid. "Kung gayon, manonood kami. Tingnan natin kung talagang ang magagawa mo." Hamon ng pangalawang kapatid. Nag-aalalang tumingin ang prinsipe kay Leah. "Leah, sigurado ka ba?" "Opo." Sabi po ni Lolo, "Ang tapat na puso ay kayang talunin ang lahat." Matapang na sagot ni Leah. Sa harap ng lahat, umupo si Leah sa harap ng prinsipe. "Ito na po talaga ang huli," sabi ni Leah habang inilalagay ang kanyang kamay sa binti ng prinsipe. "Gagamutin ko po pati ang sugat sa inyong puso." Pumikit si Leah at nag-concentrate ng malalim. Ngayon, iba na. Isang mainit na enerhiya ang dumaloy mula sa buong katawan ni Leah. "Ano to?" Gulat na sabi ng pangalawang kapatid. Isang misteryosong aura ang bumabalot kay Leah. Nagulat din ang prinsipe. "Leah? Ito, ayos lang po. Ito po ang huling turo ni Lolo," sabi ni Leah. Ang paraan para gamutin ang sugat sa puso. Sinubukan ni Leah ang pinakamalalim na paraan ng panggagamot na itinuro ng kanyang lolo. Hindi lang ito pagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin ang paghilom ng nasugatang puso. "Kamahalan, patawarin ninyo po ang inyong mga kapatid," mahinang sabi ni Leah. "Ano?" Nagulat ang prinsipe. "Pakawalan ninyo po ang galit. Doon po kayo tunay na lalaya." Sa sinabi ni Leah, naalala niya ang 5 taon ng galit at hinanakit. Ngunit, kasabay nito, tila binabalot ng mainit na enerhiya ni Leah ang kanyang puso. Sabi po ni Lolo, ang tunay na paggaling
ay nagsisimula sa pagpapatawad. Malalim na nag-isip ang prinsipe sa sinabi ni Leah. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kapatid at nagsalita. Mga kapatid, patawad. Ano? Nagulat ang mga kapatid. Patawad din. Dahil sa trono, naging ganito tayo. Sa taus-pusong salita ng prinsipe, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga kapatid. Sa sandaling iyon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Biglang tumayo ang prinsipe at naglakad siya ng natural, walang anumang problema. Tuluyan. Tuluyan na akong gumaling! Tuwang-tuwang sigaw ng prinsipe. Hindi rin makapaniwala ang kanyang mga kapatid. Amir, tawag ng panganay na kapatid, at biglang niyakap ang prinsipe. Patawarin mo kami. Patawarin mo talaga kami. Umiiyak ding lumapit ang pangalawang kapatid. Kapatid, patawarin mo kami. Habang pinapanood ang pagbabati ng tatlong magkakapatid, umiyak din si Leah. Tama ang turo ng kanyang lolo. Ang tunay na paggaling ay hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Isang linggo ang lumipas, isang espesyal na kaganapan ang ginanap. Magkasamang nagdaos ng press conference ang prinsipe at ang kanyang mga kapatid, at imbitado rin sa okasyong iyon sina Leah at ang kanyang ina. Mga ginoo at ginang, mayroon kaming espesyal na anunsyo ngayong araw, sabi ng panganay na kapatid sa harap ng mikropono. Kami pong tatlong magkakapatid ay nagpasya na sa halip na mag-agawan sa trono, sabay-sabay naming pamumunuan ang aming bansa. Nagulat ang mga reporter at kumuha ng litrato. At lahat ng ito ay naging posible dahil sa isang espesyal na dalagita, sabi ng prinsipe habang nakatingin kay Leah. Si binibining Leah Reyes ay hindi lang nagbalik ng kakayahan kong maglakad. Tinuruan niya ako kung ano ang tunay na kahulugan ng paggaling. Nahihiyang yumuko si Leah. Ang paggaling ay hindi lang sa katawan. Ito ay nagiging kumpleto kapag gumaling din ang sugat sa puso. Naantig ang lahat sa sinabi ng prinsipe. At ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad. Sabi ng prinsipe, habang nakatingin sa kanyang mga kapatid, kapag binitawan natin ang galit at nagpatawad, doon tayo tunay na nagiging malaya. Pagkatapos ng press conference, kinausap ng prinsipe si Leah sa isang tahimik na lugar. Leah, maraming salamat. Wala po iyon. Sinunod ko lang po ang turo ng lolo ko. Napakadakila pala talaga ng lolo mo, naantig na sabi ng prinsipe, pero kamahalan. Ano na po ang gagawin ninyo ngayon? Tanong ni Leah. Babalik ako sa aming bansa at kasama ang aking mga kapatid. Gagawin naming mas mabuting bansa ito. At huminto sandali ang prinsipe at nagsalita. Magpapatayo ako ng ospital sa Pilipinas. Ospital po? Oo. Isang espesyal na ospital para sa mga taong tulad ng lolo mo. Nagningning ang mga mata ni Leah. Isang lugar na mag-aaral sa pinagsamang panggagamot ng silangan at kanluran. At ang pangalan ng ospital na iyon ay ngumiti ang prinsipe at sinabi, Kiko, Reyes Memorial Hospital. Namuo ang luha sa mga mata ni Leah. Si Lolo. Siguradong, matutuwa po si Lolo. At Leah, po, kapag lumaki ka at naging doktor, gusto mo bang magtrabaho sa ospital na iyon? Nagulat si Leah sa alok ng prinsipe. Oo, natanggap mo na ang pinakamagandang turo mula sa iyong lolo. Pero high school student pa lang po ako. Hindi mahalaga. Marami pang panahon, pag-engganyo ng prinsipe. Nasa iyo ang puso ng lolo mo. Isang tapat na pusong gustong magpagaling ng tao. Tumango si Leah. Opo, susubukan ko po. Mabuti. Ilang taon ang lumipas, nakapasok nga si Leah sa medisina at tulad ng pangako niya sa prinsipe, nagtrabaho siya bilang intern sa Kiko Reyes Memorial Hospital. Dumating ang mga pasyente mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga pasyenteng sinukuan na ng modernong medisina ay dumating para maghanap ng bagong pag-asa. Dr. Reyes, isang pasyente ang tumawag kay Leah. Salamat po.
Malaki po ang igininhawa ko. Mabuti naman po. Magiliw na. Ngumiti si Leah. Noon, bumisita ang prinsipe sa ospital. Ngayon, siya na ang hari ng United Arab Emirates. Dr. Reyes, abala ka na naman ngayon. Kamahalan. Hari Amir, kailan po kayo dumating? Gulat na bati ni Leah. Prinsipe na lang itawag mo sa akin. Magkaibigan naman tayo, di ba? Nakangiting sabi ng hari. Kamusta ang ospital? Napakaganda po. Araw-araw, may mga bagong pasyente na nakakahanap ng pag-asa. Mabuti naman. Naglakad ang dalawa sa hardin ng ospital habang nag-uusap. Leah, natatandaan mo pa ba? Ang unang sinabi mo sa akin. Ano po iyon? Bakit po hindi kayo makalakad? 5 segundo lang po ang kailangan. Nakangiting sabi ng hari. Ay, noon po. Nahihiyang tumawa si Leah. Noon po kasi. Akala ko talaga. 5 segundo lang. Haha. Inabot din ng 1 linggo. Pasensya na po. Hindi. Sa halip. Salamat. Ang 1 linggong iyon, ang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Taos-pusong sabi ng hari. Leah, po? Tama ang lolo mo. Ang tunay na paggaling ay hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Opo, gumaling ako sa katawan at sa puso. At ang pinakamahalaga, tumingala ang hari sa langit, natutunan kong magmahal. Ang magmahal sa aking mga kapatid, pamilya, at sa lahat ng tao. Tumingala rin si Leah sa langit. Lolo, nagtagumpay po tayo. Sa sandaling iyon, isang mainit na hangin ang yumakap sa kanila. Tila ba nakangiting nagmamasid ang kanyang lolo. Minsan, nangyayari talaga ang mga milagro. Ngunit ang tunay na milagro ay hindi isang magarbong mahika. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay taus-pusong sumusubok na tulungan ang iba at ang pusong iyon ay naipapasa sa taong nasasaktan. Pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ito ang pinakamalakas na puwersa ng paggaling sa mundo. Sana balang araw, maging milagro rin kayo sa buhay ng iba. Tulad ni Leah, wakas, 10 taon makalipas, 10 taon ang lumipas. Ang Kiko Reyes Memorial Hospital na matatagpuan sa Bonifacio Global City, Taguig, ay naging isang kilalang sentro ng panggagamot sa buong mundo dahil sa makabagong paraan ng panggagamot na pinagsasama ang modernong medisina at tradisyonal na hilot. Dumadagsa ang mga pasyente mula sa iba't ibang bansa at sa sentro nito, naroon ang ngayon ay 25 taong gulang na si Leah Reyes. Dr. Leah, may bago po tayong pasyente, sabi ng isang nurse kay Leah. Sino siya? Isang 12 taong gulang na batang lalaki mula sa Germany. Mula raw po pagkapanganak ay hindi na makalakad. Naging mabigat ang puso ni Leah. Tuwing nakakakita siya ng batang pasyente, naaalala niya ang kanyang lolo. Sige, pupuntahan ko siya maya-maya. Pumunta si Leah sa kanyang opisina kung saan nakasabit ang larawan ng kanyang lolo. Lolo? Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid ng pasyente. Guten Tag. Magandang araw. Bati ni Leah sa wikang Aleman. Sa loob ng 10 taon na paggamot sa mga pasyente mula sa iba't ibang bansa, natuto siya ng maraming wika. Guten Tag! Doktor? Mahinang sagot ng 12 taong gulang na si Lucas. Napagod ka ba sa mahabang biyahe? Hindi po. Sabi po ni Mama, gumagawa raw po kayo ng milagro. Sa sinabi ni Lucas, napangiti si Leah. Milagro? Sinusunod ko lang ang itinuro sa akin ng lolo ko. Maingat na sinuri ni Leah ang mga binti ni Lucas. Ginamit niya ang paraan ng pagsusuri na itinuro ng kanyang lolo para alamin ang kondisyon nito. Kaya itong gamutin, nakahinga ng malunang maluwag si Leah. Lucas, mukhang kaya nating gamutin yan. Talaga po? Nagningning ang mga mata ni Lucas. Oo. Pero medyo magtatagal. Ayos lang po. Kaya ko pong maghintay.
Naantig si Lia sa positibong pananaw ni Lucas. Makalipas ang isang buwan ng panggagamot, unti-unting naramdaman ni Lucas ang kanyang mga binti. Doktor, may nararamdaman po ako. Magaling, Lucas. Habang pinagmamasdan si Lucas, naalala ni Lia ang sinabi ng kanyang lolo. Lia, ang paggaling ay hindi isang teknik, kundi isang puso. Ngayon, lubos nang naiintindihan ni Lia ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Isang araw, bumisita ang hari sa ospital. Hari Amir, kailan pa po kayo dumating? Kakarating lang. May opisyal na pagbisita ako sa Pilipinas at dumaan na rin ako. Ang hari ay isa ng mahusay na pinuno ng United Arab Emirates. Kamusta po ang ospital? Napakaganda. Araw-araw, may mga bagong pasyente na nakakahanap ng pag-asa. Buong pagmamalaking sabi ni Lia. Mayroon ka bang statistics? Sa nakalipas na 10 taon, mahigit 30,000 pasyente na po ang aming nagamot at mahigit 80% sa kanila ay tuluyang gumaling. Nagulat ang hari. 30,000? Opo. Hindi ko po akalain na makakatulong sa ganito karaming tao ang paraan ng panggagamot ni Lolo. Naantig ang hari sa sinabi ni Lia. Siguradong ipagmamalaki ka ng lolo mo. Noon, isang espesyal na balita ang dumating kay Lia. Doktor, may tumawag po. Na-nominate daw po kayo para sa Nobel Prize in Medicine. Nobel Prize? Nagulat si Lia. Opo. Dahil daw po sa inyong kontribusyon sa makabagong pag-unlad ng pinagsamang panggagamot ng silangan at kanluran. Hindi makapaniwala si Lia. Lolo, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Lolo, nang gabing iyon, binisita ni Lia ang puntod ng kanyang lolo. Lolo, nagawa ko po, sabi ni Lia habang nakaupo sa harap ng lapida. Sa pamamagitan ng panggagamot na itinuro ninyo, marami na po akong natulungang tao. Tila hinaplos ng hangin ang buhok ni Lia. Pero marami pa po akong kailangang gawin. Kailangan ko pang tulungan ang mas marami pang tao. Nag-isip ng bagong layunin si Lia, ang magtayo ng mga sangay ng Kiko Reyes Memorial Hospital sa buong mundo. Gusto kong iparating ang puso ni Lolo sa buong mundo. Unti-unting lumaki ang pangarap ni Lia. At bilang unang hakbang para matupad ito, sinimulan niya ang isang programa para sa pagsasanay ng mga dayuhang doktor. Gusto kong matutunan ng mga doktor sa buong mundo ang paraan ng panggagamot ni Lolo. Sinusuportahan din ng hari ang plano ni Lia. Magandang ideya. Magpapadala rin kami ng mga doktor mula sa aming bansa at nagsimula na ang bagong hamon ni Lia. Ang pangarap na ipalaganap ang pamana ng kanyang lolo sa buong mundo. Lumipas pa ang 10 taon. Ngayon, sa edad na 35, si Lia ay isa ng kilalang doktor sa buong mundo. At ang Kiko Reyes Memorial Hospital ay mayroon ng mga sangay sa 20 bansa. Sa Kenya, Africa, sa Brazil, South America, sa France, Europe. Saan man, ang mga pasyente ay nakakahanap ng bagong buhay sa pamamagitan ng paraan ng panggagamot na binuo ng lolo ni Lia. Nay, proud po ba kayo sa akin? Sabi ni Lia sa kanyang ina na ngayon ay nasa 70s na. Pati ang lolo mo sa langit, siguradong proud na proud sa iyo. Noon, isang espesyal na bisita ang dumating kay Lia. Pagbukas ng pinto, pumasok ang ngayon ay 22 taong gulang na si Lucas. Ang batang Aleman na ginamot ni Lia 10 taon na ang nakalipas. Lucas! Masayang tumayo si Lia. Doktor, nakapagtapos na po ako sa medisina. Talaga? Opo. At tulad ninyo, gusto ko ring maging doktor at tumulong sa mga tao. Gusto ko pong matutunan ang paraan ng panggagamot ng lolo ninyo. Oo naman. Laging bukas ang pinto para sa iyo. At isa-isang dumami ang mga disipulo ni Lia. Hindi lang si Lia Reyes ng Pilipinas, kundi daan-daang doktor sa buong mundo
ang nagpapatuloy sa diwa ng kanyang lolo at nanggagamot ng mga pasyente. Isang araw, sinimulan ni Leah ang isang espesyal na proyekto, ang paggawa ng isang aklat tungkol sa paraan ng panggagamot ng kanyang lolo. Gusto kong matutunan ito ng lahat ng doktor sa buong mundo. Sistematikong inayos ni Leah ang lahat ng teknik na natutunan niya mula sa kanyang lolo. Ang paraan ng pagpapasigla sa ugat, ang panggagamot sa nerbiyos, at ang pinakamahalaga, ang panggagamot sa puso. Ngunit ang pinakamahalaga ay isinulat ni Leah sa huling kabanata ng aklat. Hindi ang teknik, kundi ang pusong tunay na nagmamahal sa pasyente. Ng taong iyon, sa wakas ay natanggap ni Leah ang Nobel Prize in Medicine. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa aking lolo, sabi ni Leah sa kanyang acceptance speech. At kasama kong tinatanggap ito ang lahat ng doktor na nanggagamot ng mga pasyente sa buong mundo sa sandaling ito. Naroon din sa seremonya ang hari. Ngayon, nasa 60s na siya, malusog pa rin, at payapang pinamumunuan ang United Arab Emirates. Dr. Leah, congratulations! Salamat po, kamahalan. Lahat ng ito ay nagsimula sa ating pagkikita noon, di ba? Opo nga po. Naalala ko pa rin po ang sinabi ninyo sa akin. Alin doon? Bakit po hindi kayo makalakad? 5 segundo lang po ang kailangan. Nagtawanan silang dalawa habang inaalala ang nakaraan. Hindi man naging 5 segundo, pero nakalakad din naman po kayo, di ba? Ang ginamot mo noon ay hindi lang ang mga binti ko. Ginamot mo rin ang puso ko. Tumango si Leah sa sinabi ng hari. Pagkatapos ng seremonya, binisita ni Leah ang puntod ng kanyang lolo. Lolo, nagawa ko po. Inilagay ni Leah ang Nobel Prize Medal sa harap ng lapida. Ang paraan ninyo ng panggagamot ay kumalat na sa buong mundo. Umihip ang hangin at nagkalat ang mga bulaklak ng cherry blossom. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pusong itinuro ninyo. Naalala ni Leah ang huling turo ng kanyang lolo. Leah, tandaan mo, ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa pag-ibig. Nang gabing iyon, nagplano si Leah ng bago. Ang pagtatatag ng Kiko Reyes Healing Foundation. Isang foundation na magbibigay ng libreng panggagamot sa mga mahihirap na pasyente sa buong mundo. Lolo, ngayon, gagawin ko pong posible na lahat ay magamot. Ilang taon ang lumipas, si Leah ay nasa isang maliit na nayon sa Africa. Kasama ang mga doktor ng Kiko Reyes Healing Foundation, nagsasagawa sila ng libreng medical mission. Salamat po, Doktor. Isang batang Aprikano na napilayan at hindi makalakad ang tumakbo palapit kay Leah. Walang anuman. Ngumiti si Leah habang niyayakap ang bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Leah, natupad na ang pangarap ng kanyang lolo. Isang mundo kung saan kahit sino, saan man, ay maaaring magamot. At ang panggagamot na iyon ay hindi lang sa katawan, kundi isang tunay na paggaling na naghihilom pati ng puso. Lolo, tumingala si Leah sa langit. Maaari na po kayong magpahinga ng payapa. Isang mainit na sikat ng araw ang bumaba mula sa langit. Tila ba isang ngiti at basbas mula sa kanyang lolo. At ang kuwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Hanggang ngayon, sa kung saang panig ng mundo, ang mga disipulo ni Leah ay nanggagamot ng mga pasyente, ipinagpapatuloy ang diwa ng kanyang lolo. Sana'y tandaan ninyo rin na ang tunay na paggaling ay hindi nagsisimula sa teknik, kundi sa pag-ibig, at na ang tapat na puso ng isang tao ay kayang baguhin ang mundo. Tulad ng kwento ni Leah at ng kanyang lolo, balang araw, sana'y maging pag-asa rin kayo sa buhay ng iba. Kahit isang maliit na kabutihan lang, dahil iyon ang pinakamalakas na puwersa na nagpapagaling sa mundo.